Because it is very natural for us na dapat tapusin ho natin kung ano po yung ating nasimulan. Lalo na po sa mga OC people. Sino dito yung mga OC? Yung ayaw nila na merong hindi natatapos, ayaw nila ng may konting dumi, gusto nila aalisin ka agad. Gusto po nila tapos ay tapos. And one of the problems na kinakaharap po nating mga Pilipino ay yung pagiging ningas, kugon. No? Sino ho dito ang may ganong pag-uugali? Ningas, kugon. Ayaw umamin, ano? So ako po, meron ho akong problema pagdating sa mga libro. Because when I start a book, at nasa kalagitnaan ako, at pag may nakita akong magandang libro, magandang book, parang natitempt ako na basahin na kaagad yung libro na yun at wag nang tapusin yung aking binabasa. And yet, I have to discipline myself na dapat ito muna. Bago ka tumingin sa ibang libro, tapusin mo muna yung binabasa mo. Yun po yung aking problema. And some of us maybe are struggling also with ningas kugon. Yung sisimulan mo, ngayong 2023, dapat makabawas ako ng 23 kilos. Di ba? Naalala ko last year, 2023, umupo kami ng mga magkakapatid. Ano yung prayer mo? Ano yung target mo for this year? Nag-isa-isa kami. Ano yung target weight mo? Ganyan. So lahat kami nagsabi, I don't know kung ano yung nangyari. Una talaga, no rice, no ano. And then hanggang sa nagta-transition sa only rice. Kaya sabi ko, ano mangyayari? So ningas, kugon, isa ho yun sa mga problema or common sa mga Pilipino. And we don't want to develop that in our lives. And sabi ko ho kanina, gusto ho ng Panginoon na tayo ho ay makapagtapos. Hindi lang sa ginagawa natin, hindi lang sa profession natin, hindi lang sa mga bagay, but He wants us to fulfill His call upon our lives. No? Wala naman pong question doon. Gusto po ng Panginoon yon. Hindi na po tinatanong, Lord, is it your will for me to be successful in this life? Lord, is it your will na ma-fulfill ko, ma-hit ko yung calling ko sa inyo, na talagang lumago ako spiritually sa inyo? Hindi na po tinatanong, yes, it is God's will for us, of course, to grow and finish and mature our race. Ayaw po natin na humantong po sa ating mga huling hininga na nagkakaroon tayo ng regret. Sana pala nung bata ako, sana pala nung malakas ako, pinalakas ko na yung aking relationship kay God. Sana, di ba? Minsan nasa huli ang pagsisisi. Kaya habang malakas pa tayo, sabi sa Ecclesiastes, habang malakas pa tayo, ating sundin at unawain ang pagkakatawag ng Panginoon sa atin. No? Let us obey and fear God. Sabi doon ni Solomon, katakutan po natin ang ating Panginoon at siya po ay sundin po natin. And yet, before we end up, bago ho tayo mapunta doon sa finishing our race, finishing strong ng ating buhay, we have to understand, mga kapatid, that we have to go through the process. No? We have to grow through the process ng ating buhay. Alam niyo po kung bakit? Because naturally, no one starts at the finish line. Di ba? Wala namang nagsisimula. Finish line na kaagad eh. Lahat ng nakita natin, sports, maski yung marathon, nag-start yan doon sa umpisa at merong ending. Wala hong nagsisimula sa ending na kaagad. Wala hong nag-apply ng trabaho na supervisor or pinakamataas CEO na kaagad. Tama ho ba? Not unless you're very, very qualified, of course. But everybody starts from the beginning of their lives. No? Hindi naman, maski ho tayo, yung natural body natin, hindi naman ho tayo na ipanganak na ganito na kaagad yung level of maturity natin. Di ba? Nagsisimula tayo sa paggapang-gapang, no? Yung salita natin, da, papa, mama. Di ba? Ganun muna tayo nagsisimula and then nade-develop po yan over time. Ganun din po sa ating spiritual na buhay. No? When we come to know the Lord, of course, nandyan yung, wow, Lord, I'm very excited to praise you, to worship you.
And then nade-develop po yung paglago na yan. Now the problem is kapag tayo po ay huminto. No? And imagine niyo po tumatakbo yung mga racers and then you suddenly stop and you do not grow. Yun ang ayaw po ng ating Panginoon na mangyari sa atin. And I pray and my desire is for us to have the motivation to keep on going. No? Pagpatuloy lang po natin kung ano po yung nasimulan ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Again, no one starts at the finish line. We have to go through the process. No? And the Lord wants to encourage us. Gusto po tayong encourage ng Panginoon ngayong umaga na to na tapusin ho natin kung ano ho yung sinimulan ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen po ba? So the title that we'll talk about this morning is, pakisabi po, don't quit. Do it. Ayan. One more. Don't quit. Do it. Ayan. So, let's pray. Lord, we thank you for this morning. Salamat po sa inyong pagpapaalala sa amin na meron po kaming takbuhin sa buhay na to. We thank you that we are still able to stand up. Kami po ay nakakatayo pa, nakakakain pa, with every day of our lives. But most importantly, thank you dahil ipinakilala niyo po ang inyong bugtong na anak sa amin. And Jesus is giving us the freedom to choose every day of our lives. Jesus is giving us the freedom to grow in our spiritual lives. Alam po namin, O Diyos, na meron po kayong plano sa aming mga buhay. And I pray that each and everyone here, sitting and listening to this message, Lord God, ay magkaroon ng sense of hunger and thirst, Lord Jesus. Strength, Lord God, may strengthen pag kami man po ay nanghihina. Panginoon, I pray for this person, Panginoon, na nanghina sa mga oras na ito, Panginoon, sa kanyang spiritualidad. I pray that you would strengthen him in the name of Jesus. Lord, I pray for those people, Panginoon, na wala pong sense of direction. Panginoon, yung kanilang pag-iisip ngayon. Yes, Lord, we attended the church. Sometimes we do things Monday to Saturday, but wala pong purpose. Kaya po, I pray, Lord God, na ngayong umagang ito, Panginoon, ay makilala po nila kayo, ma-meet po nila at matanggap po nila ang pagpapala na nagmumula sa inyo, Father God. Salamat po muli, O Diyos. Madakila po kayo sa umagang ito as we listen to your word. Sanctify us, sanctify your word, Father God, and purify each and every one, Father God, sa umagang ito so that we may receive your word, Lord God, na buong buo at malinis po at malinaw po yung mensahe na inilaan niyo po para sa amin ngayong umagang ito. Thank you, Lord Jesus. Cover us with your precious blood. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. So don't quit. Pakisabi ho ulit, don't quit, do it. Ayan. So ano ho yung mga proseso para ho tayo po ay makapagtapos ng maayos? What are the processes na kailangan ho nating simulan para matapos ho natin ang isang bagay? Number 1 po, mga kapatid, start and do it. No? Start and do it. Meron ho ba kayong naiisip na sa mga oras na ito na parang feeling nyo, pinagpaplanuhan ninyo, gusto nyong itayong business, no? Gusto nyong tapusin na kurso or sa mga high school pa lang papasok or sa trabaho, ano yung gusto nyong ma-achieve sa inyong trabaho, no? Meron ba kayong naiisip na ganon? Meron ba? May plano ba tayong naisip someday or after 1 year, 2 years, sana ganito, meron na akong sariling ganito? Napanood nyo ho ba yung nag-trending na may-ari ho or siya po ay naging successful sa pagbebenta ho ng kangkong chips? Na yumaman sa kangkong chips. At yun po ay bata pa siya eh. I think he's only 20 or 20s, around 20s, pero he's already a millionaire. So, alam niyo po, nagsimula ho siya sa kanyang buhay na siya po ay nag-desire na sabi niya, ayokong magtrabaho ng buong buhay ko. So, ano hong ginawa niya? So, nag-isip siya ng kanyang racket
And then, truly enough, ngayon, meron na ho siyang sariling kumpanya and staff no, na nag-aasikaso po ng kanyang pagluluto. Dati siguro siya lang yung nagpiprito ng kangkong niya, pero ngayon marami na siyang tauhan na talagang nag-aasikaso. No, he ran his own business already. Now, bakit ko po ito na-share? Because kung meron ho tayong naiisip, ay hindi ho natin yon magagawa not unless ito po ay simulan po natin. No? Gusto kong matutong maggitara. Paano gagawin mo? Kailangan mong simulan mag-aral kung paano tumugtog ng gitara. Gusto ko matutong mag-violin. Alam niyo ba, hindi naman ho ako nag-aral ng violin. But because I desired to play a violin, bumili ako ng violin noong May 2013. 10 years ago, nakakalipas. Kasi, ang naiisip ko noon, bago kami ikasal ni Pastora Apple, gusto ko, habang pumapasok siya sa entrance ng bride, tumutugtog ako ng violin. Kaya lang, ang problema, hindi pala ganun kadali. But, ang pinakamahalaga doon is I decided to start and learn. Sa YouTube, paano ba to? Tanong-tanong sa mga kakilala ko na musician, paano ba to? Paano ba? Tama ba yung position? Paano ba yung paghawak ng, and truly enough, mga kapatid, na somehow, kahit pa paano, nakakatugtog naman po ako. No? But that dream, or yung plano na yun ay hindi mangyayari, not unless ito po ay dinesisyonan kong simulan. Meron ba kayo na iisip, nasa isip na gusto nyong simulan, pero nahihirapan kayo? In order for us to finish a race, we have to take the step. Kahit paunti-unti. Sabi ko nga po, wala namang nagtatapos ng ending na kaagad. Walang nag-i-start ng business na sobrang pasok na kaagad, ROI na kaagad. Walang ganun. Maglalabas ka muna ng punan and then, pag pinagtrabahuan mo, pinagplanuhan mo, pinanalangin mo, then probably, babalik agad yung ROI. Tama ho ba? So, meron ba kayo ngayon? The most important thing na pwede ho natin gawin para yan ay ma-fulfill is to start. No? And naturally po, hindi po natin matatapos ang isang bagay kung hindi po natin ito sisimulan. Hindi po gagalaw ang mga ipapaayos natin sa bahay kung ito ay nasa isip lang po natin. Gusto mo mag-business? Ilang taon ka na nag-iisip mag-business. Pero kung hindi naman natin ito sisimulan, hanggang isip lang yan. Okay? So, ito po ay nabasa ko po sa isang libro and I would like to share this to you. Sabi ho doon, ang pagkakaiba daw ng mga successful people, yung mga nakakapagtapos ng maayos sa kanilang buhay, at yung mga taong dreamer or yung merong pangarap sa buhay, alam niyo yung pagkakaiba nila? No? Ang pagkakaiba nila is yung mga taong successful sa kanilang buhay ay yung mga taong nag-decide na simulan kung ano yung nasa isip nila. Tama ho ba? Because a dream will always be a dream. But in order to fulfill that dream, we have to take an action. And I'm pertaining not only sa business, I'm pertaining sa kabuuan ng ating buhay. No? Sa kabuuan ng ating desire sa ating buhay. Lord, gusto kong lumago yung aking relasyon sa iyo. Gusto kong ayusin yung aking relasyon sa iyo. Lord, gusto ko pong makilala ka pa. But if we do not start to pray, we don't start to read our Bibles, then I don't think that would happen. Tama ho ba? Lord, gusto kong magluto ng chapsuy. Pero hindi ako marunong, Lord. Paano gagawin ko? Hindi ho maluluto ang chapsuy, kakatitig ho natin. Kailangan ho natin simulan. Pak, pak, pak. Slice, nood ng konti. And then explore, and then tsaka ho tayo matututo. Tama ho ba? Hindi ho
mangyayari yon kung hindi ho natin sisimulan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. And 2023, matatapos na. I think it is a good start to plan ngayon pa lamang kung ano na po yung mga mangyayari na gustuhin natin this coming 2024. No? Kaya maganda nga po meron laging may New Year Kasi panibago ng panibago na, Lord, medyo hindi nag-work out yung ano ko, pero sige Lord, itutuloy ko, ito naman yung plano ko. Try natin Lord, kung magiging maayos po. So alam nyo, napakalawak po ng pwede ho nating pag-isipan. And that is very true in the natural, in our spiritual, in our emotional, and our relational. Meron tayong gustong kaayos, di ba? Hindi ho matatapos yan or hindi po magkakaroon ng reconciliation or maayos yung relasyon natin not unless we take the action to start. Na i-text mo siya, oy, kamusta ka na? Mare, kamusta ka na? Pare, ma, kamusta ka na? No, hindi magkakaroon ng connection. Hindi mag-move not unless we start. Ganun din, even in the natural. Sasakyan, hindi mag-start. Hindi mo mapapaandar yan not unless yan ay start mo at paandarin mo. Ganun din po sa ating buhay. So if we want to end or finish strong, we have to take the next or first step that we need and we have to act. No? Alam nyo, ang Panginoon mismo, no, ang Panginoong Diyos mismo, He acted upon something that was in His mind. Nung siya po ay naisip niya na gagawa ako ng earth, gagawa ako ng heavens, gagawa ako ng mga tao, gagawa ako ng mga hayop, gagawa ako ng mga plants. Hindi mangyayari yon not unless gawan po ng Panginoon ng action. And ginawa niya po ito in Genesis chapter 1, verse 1 to 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering over the surface of the earth. Ano daw po ang mundo po natin? Sabi sa Biblia, ito po ay napupuno ng tubig. And this is confirmed by science, na ang mundo po natin ay napupuno ng tubig. Ang tanong ko, bakit ho tayo nandirito ngayon? Bakit ho nakaupo kayo dyan? Bakit meron tayong na-inventong mga upuan? Bakit tayo may sound system? Bakit may mga ilaw? Bakit merong church? Bakit may mga tao? Bakit may mga halaman? Bakit may mga hayop? It was because when God decided to create heavens and earth, inaksyonan po niya. He started. No? In 6 days, He created. In the 7th day, He rested. No? And napakahalaga ho na maunawaan po natin na we have to be strong and bold. Na talagang lakasan po natin yung loob natin na take the next step. Kasi wala hong mangyayari kung hindi ho tayo mag-step forward. Last week po na pag-usapan ho natin, or na-example ko po sa inyo yung buhay ho ni Mariano Cue. Siya po ay founder po ng Mercury Drugstore. He started as an employee sa butika, na ang naiwan na lang ang pera niya ay isang 100 pesos sa kanyang kayamanan, yung pag-aari niya. But he started to buy and sell medicines. Nakita niya yung opportunity, may mga binibentang gamot, and then binibili niya, nire-resell niya, and nakaipon po siya ng pambili niya ng sarili niyang kariton hanggang sa nakapagpatayo siya ng una niya pong Mercury Drugstore. And today, meron na ho 1,200 Mercury Drugstore all over the Philippines. But it started, mga kapatid, nagsimula ho ito when he decided and took the step na, uy, bibilihin ko ito at ibebenta ko ito. See? Hindi naman ho niya nakikita na someday lalago ng 1,200. But he knows that meron po siyang vision. Someday magiging successful ako, but I will take the first step para gawin yon. And even in the Bible, a lot of characters na nababasa, naririnig po natin, ay nagsimula somewhere else
before they came and fulfill God's call in their lives. Si Moses ho, na ginamit ng Panginoon na ilabas ang mga ng mga Israelites sa Ehipto at isave sila, he started in the knowledge of both Egyptian culture, kasi lumaki ho siya sa Egyptian culture. Siya po ay lumaki, no, sa people's culture, sa culture po ng mga Hudyo, and eventually he was used by God in his life. But he started, no, siya po ay nagsimula. Yun po ang mahalaga. David, bago ho niya patayin si Goliath, siya po ay nag-start, nag-i-defend yung mga kanyang mga tupa. Saan? Sa mga oso, sa mga lion. So pag umaatake ho yun, dinedefend niya. He started, no, to defeat these wild beasts before he defeated the giant Goliath sa pamamagitan ng kanyang tirador. Siguro nagpa-practice siya kasi wala namang ML nun eh. Di ba? Wala namang ML nun. So ang ginagawa ng mga kabataan siguro nun, kuha ng mga targeting pack. Di ba? Sa probinsya, naabutan niyo ba yon? Naabutan niyo ba yan, Kuya Camille? Gagawa ka ng ibon pa nga yung tinatarget dati, di ba? So, dati ganun din. Kaya pagdating ho ni Goliath, ay, sanay na si David. He started as a shepherd boy who he cared for the sheep, yung mga tupa niya. And God called him to take care of the sheep, God's people, Israel. Naging hari po kasi si David. So, nung naging hari siya, paano ginagawa niya sa tupa, yung caring niya doon, yun din po yung ginagawa niya. Si Pedro ho, si Apostol Pedro, siya po ay nagsimula ho bilang isang mangingisda. Started as a fisherman, and Jesus called him, sumama ka sa akin, I will make you a fisher of men. From fisherman, mangingisda, naging fisher of men for God's kingdom. Ano ibig sabihin ng fisher of men? Siya po ay nagsishare ng tayo po kasi parang mga isda tayo eh. Parang hinahango tayo para doon sa kingdom ng ating Panginoon. So, Peter was used by the Lord Jesus to share and evangelize a lot of people for God's kingdom. Tayo po, saan po tayo pwedeng magsimula para gamitin ng ating Panginoon? Alam niyo po si Ate Claire, yung kumakanta kanina, wala siya dito, no? Alam niyo ho kung kailan po siya na top na kumanta? Kahapon. Kasi nung nagpa-practice ho kami, abay may boses pala ito si Ate Claire. Sabi ko, masubukan nga nating mag-back up. No? Si Yan. Pwede tumayo si Yan. Tayo ka nga kapatid. Sige, para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Si Yan ho. Yan. Si Yan ho. Nagte-training para sa drums. Magaling na ba? Magaling? Mayroon hong mga konting ayusin. But the important thing is that nag-step of faith siya para sa Panginoon. No, hindi naman para magpasikat. Bastig eh. Yung skills po, nade-develop po yan. Pero yung lakas ng loob, sisimulan ko. Yun ho ang rare na kailangan ho natin tanggapin. And sabi ko nga ho, yun yung pagkakaiba ng mga taong nangangarap lang, hanggang sa mamatay, nangangarap lang. At yung mga taong, hindi, try ko to. Kaya gusto ko try eh. Try tayo ng try sa mga naiisip po natin. No? And let's pray about it. Alam niyo po, nung tayo po ay naging Christian, tayo po ay naging bagong creation na. Ibig sabihin, merong na-birth, merong naipanganak sa atin na desire na magkaroon ho tayo ng panibagong pananaw sa buhay. Yung dating kinakatakutan natin, ngayon, pwede na ho nating ipanalangin, pag-isipan at pagplanuhan. Actually, sabi ho sa 2 Corinthians chapter 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person, the old life is gone, and the new life has begun. Kung dati, wala tayong plano sa ating buhay, gigising ka sa umaga, wala lang, natural lang, papasok ka lang, ganito, tatrabaho ka lang. Ngayon po, iba na.
ngayong tayo mga Kristiyano, nagigising ka, magpapasalamat ka sa Panginoon, i-glorify mo siya, Lord, salamat at may pagkain kami. Di ba? Sa panahon po ngayon, hindi ko alam anong average or percentage na ang mga tao po ay nananalangin pa pag kumakain. Di ba? Hindi ko po alam sa panahon po ngayon. Pero dati, nung kabataan ko, pag merong ibang tao, nakikita ko sila, bago kumain, nananalangin. Hawak-hawak kayo kamay. Diba? Sa mga palabas, sa mga movie, makikita natin, nananalangin. Ngayon, parang hindi na masyado. But as Christians, we have to glorify God in anything that we do. Amen po ba doon? Magtatrabaho ka, Lord, ito ay para sa iyo, Panginoon. Kumbaga, magkakaroon ka ng hugot, ng strength at kalakasan galing po sa ating Panginoon. The point here, mga kapatid, is everything starts with something before it progresses and hopefully finish well. No? Nagsimula ho tayo na sumunod kay Kristo, matatapos ho tayo na sumusunod kay Kristo. Amen po ba doon? And wala naman ho sanang mawala. No? Wala naman ho sanang mawala. Yun ho ang pinakamalungkot. Hindi lang sa amin, hindi lang sa atin mga kapatiran, kung hindi sa Panginoon mismo. Kasi ayaw ho ng Panginoon na sumusunod sa akin, sunod ka sa akin anak. Pero at the end, kalagitnaan, nagkukwit. Ayaw po ng Panginoon yan. Gusto ng Panginoon, makasama ho tayo hanggang sa langit. Pero ito pong pagsisimula na sinasabi ko, start do it. I want to balance this kasi magiging imbalance eh. Pastor, gusto ko magpatayo ng weteng business. Baka sabi ni Pastor, start daw eh. Yun yung naiisip ko eh. Baka magpo-post kayo sa Facebook, thank you, Pastor Lord Wayne. Weteng business is doing good. You know? Gusto ko hong balansehin ito. Kailangan ho ito, mga kapatid, ay naaayon sa will ng ating Panginoon. Kung alam natin na ito ikakalayo natin sa Panginoon, ay magdalawang isip na tayo. And wag na tayo magdalawang isip. Wag na. Yung sabihin natin. No? Ito po ay, bago ho natin simulan ang isang bagay, we have to think about it, pag-isipan ho natin, pagplanuhan po natin, and most importantly, ito po ay dapat ipinapanalangin po natin. Hindi ho basta bira ng bira. Simula ng simula. Kaya doon nagsisimula yung ningas kugon. Sinimulan mo to, hindi mo naman napagtapos. See? And hindi ho maganda sa paningin. Tama ho ba? Sisimulan mo pero hindi natin natatapos. Sabi ho sa Kawikaan, chapter 14, verse 12 to 16, basahin natin na sabay-sabay, 1, 2, 3, go. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. See? Akala natin tama, sa tingin natin tama, pero ang dulo pala ay kamatayan. No? Or pagsisisi or failure. Verse 13, 1, 2, 3, go. Sa gitna ng ligaya, maaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaring magwakas sa pananambitan. Verse 14, pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Verse 15 to 16, 1 to 3, go. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang napakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang napakagandang verse. Hindi lahat ng naririnig natin. No, I'm sorry sa mga pumapasok sa multi-level marketing, ang ganda ng mga promises. Huy, ganito, okay to. Bakit ho? Kasi ho, galing ho kami doon ni Apple. No? Wheatgrass, pasok. Bitaw, investment, pasok. So, hindi ho naging successful. Hindi ko naman po sinasabing masama, pero doble ingat. Kasi multi-level po yan eh. Kikita ka po dyan kapag mas marami kang naipapasok. So, ganun po yan. So, sabi, hindi porket narinig natin, sinabi ni ganito na, uy, okay to.
okay sa ito, yun na yung papasakan natin or gagawin po natin. We have to think. May sarili ho tayong pag-iisip na binigay ng Panginoon. Pinapaniwalaan ng mangmang ang lahat ng napapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Napakagandang verse. Sisiyasatin mo muna, ito ba ang pinapagawa ng Panginoon sa akin o hindi? Kasi kung hindi, maaring effective sa'yo, pero sa akin kapatid, hindi yan effective. Di ba? Sabi ho sa verse 16, ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ayaw ho natin magpabaya. No? Gusto ho natin may pangunawa na nanggagaling sa ating Panginoon. Siyempre naman po, mga kapatid, gusto nating magsimula ng naaayon sa plano at kalooban ng Diyos para, of course, align tayo doon sa plano niya sa atin. Amen po ba? So ano nga ho yung unang step? Start and do it. Simulan mo. At ito po ay gawin mo. No? Number 2 po sa ating point is continue and don't quit. Sabi nga po, 1, 2, 3, go. Continue and don't quit. Now, pag sinimulan ho natin ng isang bagay, hindi po ito 100% na masarap lang, perfect. No? Maski kahit sang aspeto, hindi po smooth palagi. Bago maging successful ang isang business, marami ho yung ups and downs, ups and downs. Now, according po sa mga naririnig ko po ng mga businessmen, kapag daw ikaw ay nagsimula ng isang business, dapat meron kang pang-retain at least 3 months. Para kapag ikaw ay hindi naging mabenta ng mga unang months mo, at least kaya mong i-retain yung business mo. And then dun pa lang mag-grow, ano? So, alam niyo po, sabi ho sa scripture, ito pong don't quit, sometimes the scripture is using the word endure when describing how to deal with feelings, yung mga pakiramdam ho natin na napakahirap, pero nandun yung desire po natin na tapusin ito. So, in order for us to finish strong, no, at pag tayo may kinakaharap na paghihirap or trials and testings sa ating buhay, we have to endure. Galatians chapter 6 verse 9, sabi ho dito, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. So, wag po tayong basta-basta susuko. No? Sino ho dito yung mabilis ma-discourage? Kunyari, nag-start ka ng business, show my business, tapos ilang linggo na, yun pa rin yung show my mo. Hindi pa rin nababawasan yung stock. Madi-discourage ka ba o hindi? Natural, pwede ho tayo ma-discourage, di ba? Pwede ho tayo mag-decide na mag-move on. Nanay, okay pa ba yung tok-tok nyo? Tok-tok ba yun? Wala na, di ba? Pero dito pa rin kayo. Magpapatuloy pa rin kayo, di ba? Ibig ko po sabihin, we have to decide, Lord, ito ba ay nakaka-healthy para sa akin? Or let go na? Toxic na ba ito, Lord, sa akin? Or let go na? You see? But we don't have to give up on the dream na, Lord, ano man yung gawin mo sa akin, ito po ay gagawin ko. No? Ngayon po may papalabas po akong video sa inyo. Papanoorin ho natin saglit. And ito po ay video nung Olympics sa Korea. And kung familiar ho kayo sa Philippine Dragon Team, rowing, gumagan, yung maraming mga tao, tas yan. So makita ho natin, 4 ho naglalabon dyan, yung Kano, taga-Canada, Chino, at saka yung mga Pinoy. Di ba mahilig tayo sa ganong kwento? Ito ho ay kwento ho ng Philippine team na kung saan akala natin tapos na, pero hindi ho sila nag-give up kaagad. Sige, play na natin. 2 minutes. Ayan. Number 1. Number 4 po ang Philippines.
Ayan ho ang Pilipinas. Yan. Ayan ho. Sa una ho, pantay pa oh. Pero nakita nyo ho, nahuhuli na sila. Ayan, nahuli na ho sila Ang layo na ho. Ayan, ang layo na ho Talo. Ayan, humabol. Ayan. Ayun. Okay. Ayan. Praise God, So, nakita ho natin na nahuli. Pero, sa bandong huli, panalo pa rin. Pinoy! Woo! Grabe. Ang layo na ho nila di ba? Ang layo na ho nila, pero humabulo sila. Nakita nyo yung number 2, tingin ng ganun. Kaya siguro natalo kasi hindi masyadong conscious. So, ang nangyari ho nun, mga kapatid, nanalo po ang mga Pinoy. Because they did not give up hanggat hindi natatapos yung race. No? And gusto ko pong gawing illustration yon na tayo pong mga tao, tayo pong mga anak ni Kristo, no? Hindi ho porket tayo po ay napag-uulihan or medyo parang failure yung outcome, yun na yun. Hanggat hindi ho natatapos, meron hong pag-asa. Huwag ho tayo basta-basta give up or bibigay sa kung ano man po yung meron sa harap po natin. No? Tayo bilang mananampalataya ni Kristo, hindi ho tayo basta-basta magpapabagsak sa suntok ng kaaway. Diba? Hindi tayo basta-basta bibigay sa bato ng kaaway. Yes, maaring madapa, pero hindi tayo mananatiling sa floor na nakalagpak. Tatayo tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo sa ating buhay. Amen po ba? Kilala niyo ho ba itong taong to? Kilala niyo ho ba siya? Kapatid ho yan ni Tatay Vic. Kapatid mo yan, Tay? Ay, hindi. Ang pangalan ho niya ay si Jack Ma. Si Jack Ma. Bakit ho siya naging sikat? No? Si Jack Ma po ay hindi ho genius. Hindi ho siya genius. Sinabi niya po yan sa kanyang mga interview. Pero siya po ay nakagawa po ng isang malaking kumpanya na sobrang laki po ng income sa panahon po natin ngayon. But before po siya malagay sa isang sitwasyon na ganyan, marami ho siyang rejection na natanggap sa kanyang buhay. No? He applied 30 different jobs. Ilan po? 30. Nag-apply ho siya sa KFC. No? Sabi niya, 20 silang nag-apply, 19 yung natanggap.
Siya lang yung hindi natanggap. Nag-apply po siya sa PNP, sa police. 4 sila, 3 yung natanggap. Sabi niya, ako lang yung hindi natanggap. Hindi siya qualified. No? Nag-apply siya sa Harvard University 10 times. 10 enroll sa school na yon. Hindi ho siya tinanggap maski isang beses. No? But in the early 90s, he discovered the internet. No? Nakita niya yung kapangyarihan ng internet and nagkaroon ho siya ng vision. No? Nagkaroon siya ng possibilities sa kanyang isip na maaring ito yung kanyang gawin. So what he did is gumawa ho siya ng isang program and he asked investors to invest in his program. Kaya lang ang problema, may mga nag-reject sa kanya. No? And meron hong nag-invest sa kanya. Alam niyo po, for the past few years, wala ho silang naging income, maski isa. No? And yung group po niya, yung company po niya is tinatawag po nating Alibaba. Narinig niyo na ba yung Alibaba? Para ho siyang Lazada, para siyang, ano ba yung isa natin? Shopee, hindi kasi ako nagsya-Shopee Lazada, Shopee, pero sa kanya po, sa China. And, he started this business na rejected siya. Siya mismo ay mababa, pero hindi po siya tumigil. No? Ngayon po, ang worth po ni Jack Ma, he is the richest man in Asia. Magkano po ang kanyang base? According sa pag-aaral po, $39 billion. Or, inano ko po ito sa peso, 2.16 trillion pesos na meron ho siya ngayon. Yung asset po niya. But, the first years, imagine niyo po, mga kapatid, wala siyang kinita for the past 3 to 4 years ata, if I'm not mistaken. Walang pumapasok sa kanyang Alibaba. No? And hindi ho siya tumigil doon. Pag narinig niyo yung interview niya, napaka-fluent po niya mag-English. 'Di ba Chinese pag nag-English medyo hindi di ba? Mahirap mag-English. Nahihirapan mag-English ang mga Asians. Pero siya napaka-fluent niya. Pero paano ho siya natuto? Kasi sa place po nila, meron daw pong hotel na kung saan, 5-star hotel, na kung saan may mga foreigner na nagpupunta doon. Ang ginagawa po ni Jack Ma, siya po ay pumupunta doon sa hotel at nakikipag-usap sa mga foreigner at nagpa-practice ng English. He learned how to speak in English fluently. And alam niyo po yung best part, inimbitahan po siya ng Harvard University. Yung in-applyan niya ng 10 times at nireject siya, in-invite siya para maging speaker ng isang graduation speech. Di ba? Parang, pag ako, na-reject niyo ako 10 times Ngayong mayaman na ako, ngayong marami ako. Pero hindi siya ganon. He always see the opportunity in what he do. Lahat po yan ay dahil sa hindi siya nag-give up. Sa dami ng pinagdaanan niya, kung tayo na-reject tayo sa pagtatrabaho, unang beses nag-apply ako sa isang call center, lagapak. Akala ko okay na kasi may backer. 17 years old, pero lagapak. Nang lumo talaga ako noon. Kano pa yung nagsabi, I'm sorry, Mr. Lordwin, but I think you're not qualified for the position. Umuwi ako sa bahay na agad. Kasi ina-expect ko, kumbaga, I did my best naman. Pero ito si Jack Ma, 30 times nag-apply, lagapak. Pero hindi po siya tumigil. And ang pinag-uusapan ho natin, mga kapatid, ay hindi po Kristiyano. He's not even a Christian. But the viewpoint in his life is very positive. Lalo pa kaya na tayo mga mananampalataya.
Pag tayo lumagapak, sino ang tatakbuhan natin? Ang Panginoon. Pag tayo nag-fail, meron tayong Diyos na tatakbuhan na, Lord, failure ako, Lord Pero encourage mo naman ako, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. No? And that is very important sa ating mga mananampalataya ni Kristo. Because when we fail, we have a God na pwede ho natin takbuhan. Ito nga si Jack Ma, walang Kristo na mapupuntahan. Tayo pa kaya? Tama ho ba? Tayo may Diyos tayo na namatay pa para sa atin, na sobrang mahal pa tayo. Imposible na tayo ay bahala ka dyan. No? Nag-fail ka, bahala ka dyan. Hindi po ganun ang Diyos po natin. When we fail, we go back to God. And Lord, correct niyo po ako. Ano po yung learning na matututunan ko from that experience of my life? No? So even at times, mga kapatid, na minsan yung katawang lupa natin, physical na katawan, parang feeling natin bibigay na. Pero in-encourage po tayo ng Panginoon na we have to take rest and strength from Him. Even si Paul nga mismo, nasabi niya sa 2 Corinthians 4:16-17, that is why we never give up. Sabi niya, though our bodies are dying or nangihina na, no, our spirits are being renewed every day. This is very, very important. Our spiritual life should be renewed every day. Pag tayo ho ay nagde-devotion, nagbabasa ng Biblia, nananalangin, lumalakas ho ang ating mga spirito. Kasama na ho dyan yung ating pangangatawan. Tama po ba yun? When we are, encouraged by the Lord, pati ho yung katawan po natin susunod. Sabi ho ni Paul dyan, though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. For our present troubles, yung mga pinagdadaanan namin ngayon, are small and won't last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. Ganun ho yung pananaw ni Apostle Pablo, Apostle Paul. Kahit may pinagdadaanan kami, walang problema yon. None of these things shall move me. Hindi po siya susuko basta-basta sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. When we face troubles and discouragement, of course, first we need to go to the sure source of comfort and strength, and that is God's Word. Spend time in prayer, iiyak po natin sa Panginoon. Humugot ho tayo ng lakas sa ating Panginoong may lumikha sa atin. No? Maaring meron ho sa atin dito ngayon nanghihina sa kanyang spiritualidad, sa kanyang isip, discouraged na. Pero bukas po ang pintuan ng Diyos para tayo po'y lumapit sa Kanya at humingi ng tulong at magpalakas sa Kanya. Amen po ba doon? Hindi ho isasara ng Diyos ang Kanyang pintuan sa Kanyang mga anak. Always, we are welcome. And secondly, bukod po sa ating Panginoon, we can also approach our reliable churchmates sa ating mga kapatiran. Kaya nga po meron tayong communication, chat, no? Meron ho tayong text, kapatid, pwede mo ba akong ipag-pray? Kapatid, pwede mo ba akong samahan? Pwede mo ba akong bigyan ng encouragement? These churchmates or ito pong mga kapatiran sa church, they can encourage us and help us to get back on track. Nagpapasalamat po ako sa pamilya po nila Kuya Camille, nila Tita Jade. There was this one time, ako po ay nadi-discourage. Nag-chat po ako, Tita Jade, pasama naman sa prayer. And she replied with an encouragement. And truly enough, talagang, wow. Sabi ko, salamat po, I really need this. Sabi ko, kailangan ko po ito. We look each other's back. Pag nanghihina si ganito, we encourage her, we encourage him. Pag nanghihina si ganito, we encourage him, we encourage her. Yun po ang magkakapatid sa Panginoon. Hindi po tayong, down ka, hindi, bahala ka na dyan. Hindi po. We encourage one another para tayo po ay magtulungan paakyat sa Panginoon. No? So we can approach God, we can approach
our brothers and sisters in Christ to encourage us in times of difficulties. Sabi ho ni Dale Carnegie, sabi niya ho, sino ho ba siya? Siya po ay isang American lecturer. Nakita ko po yung quotes niya. And let me quote this. Sabi dito, most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. Yung mga taong nakakarating, yung nakaka-accomplish na mga bagay-bagay ay yung mga taong hindi sumusuko even at times of discouragement. Yung parang wala ng pag-asa, pero pinagpapatuloy mo pa. Di ba? And that is very, very important. Balik ko tayo sa point 1. Ano nga yung number 1? Start and do it. Pangalawa ho, ano nga yun? Nakalimutan ko. Sorry. Continue. Ipagpatuloy ho natin at wag ho tayong mag-quit basta-basta. Now, we have to ask the Lord for wisdom kasi may mga bagay na kapag hindi na healthy, we have to let go. Parang sa amin ho, yung aming business na ice cream, hindi na ho namin ipinagpatuloy kasi unang-una sa oras. Bakit ho? Minsan ho, nandito kami sa church, minsan meron akong photoshoot. So, anong nangyayari? Yung tindahan, sabi namin, hindi na maganda. Hinahanap na tayo ng mga tao. Minsan may kakatok sa gate, bibili ng ice cream, wala kami. Minsan, tatanungin ako ng mga tao, bakit wala? Hindi consistent. So sabi ko, mas healthy siguro if we will let go of the business ng ice cream. So, naging healthy para sa amin. So we have to ask wisdom sa Lord. Lord, is it still worth it na ipagpatuloy or it's time to let go? No? And you have to ask from the Lord. Amen po ba? And pangatlo po sa aking point na i-share sa inyo is to finish well. Yan yung the best na makapagtapos ho tayo ng maayos sa ating Panginoon. Unang Korinto, chapter 9, verses 24 to 27, sabi dito, don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize? Sabi, so run to win. Tumakbo ka para manalo. 25, all athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away. But we do it for an eternal prize. Yan yung verse natin last week. Verse 26, so I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. Alam niyo shadow boxing? Sumusuntok pero shadow lang. Di ba yung mga nagpapractice mga box? Pero in reality, wala naman talaga silang sinusuntok. Verse 27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. So sinasabi ho ni Pablo dito mga kapatid, in verse 24 to 25, na magkaroon ho tayo ng malinis na vision sa ating buhay. We have to have a clean focus and vision with our lives. Sabi niya ho dito, so run to win. Bakit ho ba natin ito ginagawa? Bakit nyo ginagawa yung bagay na yan? What is your purpose? What is your goal? What is your vision? Bakit nyo ginagawa yan? So that is verse 24 and 25. Now, tignan nun natin sa 26. Sabi niya, so I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. So anong sabi dyan? Every step. Lahat po ng ating gagawin, naaayon ba to sa plano ng Panginoon sa aking buhay? Or naaayon ba to sa tinatahak kong direksyon sa ngayon? Ha? Gusto mo magtayo ng business sa agriculture, pero ang inaaral mo naman is tungkol sa, ano ba yung kakaiba? Pagmamasahe. Massage. Diba? Kung ito yung pinapagawa sa'yo ng Lord, o ito yung gusto kong gawin mong business mo, tapos ang inaaral mo, pagmamassage, ay magkaiba.
pwede mo masahihin yung mga plants, no? Pero hindi talaga yan. Kung ito yung direction na binigay sa'yo ng Panginoon, make sure na yung mga step na gagawin mo ay connected doon sa pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Diba? Kung ang calling mo sa Panginoon ay sa music ministry, diba, mag-aral ka patungkol sa music para ikaw ay mag-excel doon sa pinapagawa ng Panginoon. No? Kung ano yung binigay sa inyo ng Panginoon, yun, doon tayo mag-focus. Para hindi po tayo nagsha-shadow boxing, suntok sa buwan. Parang kung ano na lang, bahala na si Lord. Ayaw na ayaw ko yung marinig. Bahala na si Lord, bahala na si Batman. Pag ginawa mo pang Batman si Lord. Diba? Kay Batman pwede, pero kay Lord hindi. Kasi si Lord very specific sa plano niya sa atin. Amen po ba doon? And number 3 po, na tututunan po natin dito sa ating binasa is magkaroon ho tayo ng discipline. Personal discipline sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So we have to learn that. Ito po si Paul, sabi niya, I discipline my body like an athlete. Talagang kapag siguro mayroong distraction sa paligid niya, hindi yan pasok sa akin. You have to say no. You have to learn how to say no sa mga bagay-bagay. No? Huwag po tayo ma-pressure. Lagi ho namin sinasabi yan ni Pastora Apple. Kapag ito ay hindi naaayon sa direksyon ng binigay sa ng Panginoon, you have to say no. Kasi tayo ho ang mahihirapan pag oo tayo ng oo. Di ba? Uy, Lord Win, pwede mo bang gawin to? Alam niyo po sa trabaho namin, minsan may mga ganon. No, sometimes, I have to reject. Sabihin ko, sorry po, hindi ko po magagawa po yan ngayon. But sometimes, I have to do an extra effort to do it. Pero may mga pagkakataon, I'm sorry, hindi ko po gagawin yan. Kasi it will take much of my time. We have to learn how to say no. Para hindi ho tayo, kasi pag nag-yes ka, commitment mo yan, tapos at the back of your mind, nagmumurmur ka. Sasabihin ng boss sa'yo, gawin mo to. Pero hindi mo yun linya. Gagawin mo o hindi? Sasabihin ng boss mo, gawin mo to. Pressure yun, di ba? Boss yun nagsabi. Mag-overtime ka, mamaya, pero hindi bayad. Will you say no or yes? Kung alam mo yung value mo, magiging wise ka sa pagsagot. For me, kung ako yung nandun, no. Kung may bayad yan, pwede. Kasi that is according to the Philippine law, na kapag nag-extend ako, babayaran niyo ako. Kung may overtime charge at okay ako, then I will say no. Bakit? Kasi kakainin niya yung oras ko para sa pamilya ko, kakainin niya yung oras na sana nakakapagpahinga ako. Kakainin niya yung oras na dapat nag-aaral ako ng mga bagay na gusto ko. So, kukuhanin mo ng libre, tapos, yun yung kapalit. That's for me. Sa akin lang po yun. Kasi, I know my value. I know kung ano yung dapat kong ginagawa sa bagay nito. But if you are pressured, pag ikaw ay hindi marunong humindi, yari. Ikaw ay, minsan may mga tao talagang mapang-abuso. Porket oo ka ng oo, sige. Ikaw, ibabato sa'yo. Na dapat sila naman yung gumagawa. But sabi ko nga po, we have to discipline ourselves. Sabi ni Paul, no, kailangan alam mo kung ano yung direction mo sa hindi. Okay, Philippians chapter 1 verse 6, and this is my last verse for today. Sabi ho dito, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it in the day of Jesus Christ. Ano po yung sinasabi mo dito? Kapag sinimulan ng Panginoon sa atin, imposible na hindi niya po tapusin.
pag tinawag ho tayo ng Panginoon, imposible ho na hindi niya ho tapusin ito. No? Kaya yung ating pananampalataya, mga kapatid, huwag ho nating basta-basta bibitawan. We have to trust God sa ating journey. We have to obey the Lord in everything that He does sa atin. Amen po ba? I invite everyone to please stand up and we will just sing a song as a response sa message po ng ating Panginoon, and then I will close in prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya to Diyos. Kaya, O Diyos, ika'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang Yes, Lord. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, Yes, Lord. dakila ka, O Diyos. Dakila ka, sa bawat hati. Dakila ka,
Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong kadakilaan. Salamat, Lord, sa iyong katapatan, Panginoon. Bagamat, Panginoon, napakalimitado ng aming isipan. Bagamat, Panginoon, napakalimitado ng aming mga plano. Hindi po namin alam ang hinaharap. Pero kayo, Lord God, alam po namin na napakaganda po ng plano nyo para sa amin, Panginoon. Sapagkat kami ay iyong mga anak, Panginoon. At wala pong ama na nagpaplano ng hindi maganda sa kanyang mga anak. Kaya, Lord, we are hoping on you. We are putting our faith, yung pananampalataya po namin sa inyo, Panginoon. Lord, I pray, Lord, that each and every one of us this morning, Father God, ngayong umagang ito, I pray and I declare that we will finish the race, Lord God, that you have started in us. And napakaganda po ng inyong promise, Lord God, na kayo po na nagsimula ng mga bagay, pagkatawag sa amin ng mga plano sa amin, Panginoon, will complete it in the day, Lord Jesus. At kukumplituhin niyo po ito, Panginoon, maging sa pagbabalik po ng aming Panginoong Jesus, Lord God. Lord, we pray, Lord Jesus, I pray for the people right now, Father God, who are in the edge, who are in the nasa dulo, Panginoon, ng decision making of whether giving up, Father, Lord Jesus. I pray, Lord God, that you would give her, Lord God, the wisdom kung ano po yung dapat na gawin, Panginoon, sa mga oras na to. Lord, give him or give her, Lord God, the direction that he needs, that she needs, oh God, in order, Lord God, to move on with you. And in order, Father God, to draw, Lord God, hope in you. At I pray, Lord God, sa mga tao pong napanghihinaan ng loob dahil sa failures, I pray that you would encourage them in the name of Jesus. May your Holy Spirit encourage them this morning, O God. Nauuwi po kami, Panginoon, na na-fulfill po yung aming kalungkutan, na-fulfill po yung aming disappointments, O Lord God, discouragements, O Lord Jesus. But it is you who is the source, Lord God, of everything. It is you who can satisfy, Lord God, what is our need, Lord God, in our lives, Lord God. And I pray, Lord, also for the people, Lord, na gusto pong magsimula. Marami po kayong ibinibigay na idea sa kanila, Panginoon, sa kanilang business, Lord God, sa kanilang family, decision making, sa kanilang spiritual na buhay, Lord God, sa kanilang relationship, emotional, and even physical, Father God. I pray, Lord, that you would give us also wisdom, Panginoon, kung paano po ito sisimulan, lalong-lalo na po ngayong 2024, oh God. Lord, let there be a stability, Panginoon. Let there be, Father God, a contentment sa aming mga buhay, Father God. And I pray, Lord, na hindi po kami or maalis po sa amin, Panginoon, yung pagkakaroon, Lord God, ng ningas kugon spirit, Panginoon, sa amin, oh God. Lord, we declare that and we break that in the name of Jesus sa aming mga buhay. At pag meron po kaming sinimulan, Panginoon, ay tatapusin po namin sa biyaya at grasya po ninyo, Panginoon. Kaya, Lord, we pray for this morning that you would bless this day, Father God, seal this message that we received from you this morning. Salamat po muli sa patabis na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Lahat po magsabi ng Amen, Amen, and Amen, and Amen. Let's lift our hands and I will pray for you. Panginoon, I pray for my
brethren, Panginoon. Uwi po kami, Panginoon, na may galak sa aming puso. Lalo na, Panginoon, nalalapit na po ang Pasko, ang New Year, magiging busy na naman po kami, Panginoon. But let us enjoy the season because this is just a reminder, O Lord God, na kayo po ay pumarito sa lupa upang mamatay po sa amin, Panginoon. At hindi lang po doon, kayo po ay nabuhay ng pagamuli, nagbibigay po ng pag-asa sa tagapagsunod ninyo that we will have a new life with you as well. Lord, I pray for this congregation that we will be a light unto the world and a salt unto the nation. So God, we will be a light to those people na nakakaranas po ng darkness sa kanilang buhay. I pray and I declare blessings upon blessings. I pray, Lord Jesus, for protection, that let your mighty blood protect each and everyone from the attacks of the enemy this week and for the days to come, Panginoon. Lord, salamat po muli. Kayo po ang mapapurihan at madakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. God bless po and see you po sa December 17. Okay? Announcement po pala, sa December 24 po, meron po tayong service. Pero short lang po yon para po makapagbigay din ng oras sa ating mga pamilya. That's both on 24 and December 31. God bless po muli.